Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong post ni Dr. Ethel Pineda na isinare lang din niya yung post ni MJ Kiambao Reyes. Ito sila po yung mga matatapang na DDS vloggers na nagsakripisyo, pinatawag ng TRICOM ng ilang beses at gusto silang ikulong. Pinilit na pinag-apologize sa TRICOM. So ito, sabi ni Dr. Ethel Pineda, the patriot who gave Benny Abante a dressing down. I am in awe of her strength and integrity. The congressman apologized. Look at her face. Priceless. So pinakita niya yung litrato ni MJ Kiambao. Gano? Guwapa yung nasa gitna. Kaya nasa likod niya si Congressman Dan Fernandez. Ito, ang pag-usapan natin yung salita, paglapit ni Congressman Dan Fernandez dito kay MJ Kiambao na hindi niya inasahan yung restback. So nagulantang si Congressman Dan Fernandez sa restback ng mga DDS vloggers, lalo na si MJ Kiambao Reyes. Title sa kanyang post ni MJ Kiambao, di ko kaya makipagplastikan. Congressman Dan Fernandez lumapit, istorya kay MJ Kiambao. Sabi ng congressman, past is past, kalimutan na natin mga nangyari. Sabay ngiti at hawak sa balikat ko. Wow, forgive and forget, tapos na eh. Anong sabi ni MJ Kiambao? Me, how easy for you to say that. Matapos ang lahat na ginawa nyo sa amin at binandera nyo pa kanina sa video presentation nyo ang mga pictures namin where Kifi and I were made as poster girls for fake news. So ayaw makipagbati. Matapang. Ito, meron siyang sulat, open letter, to Congressman Dan S. Fernandez. Did you and your staff do your homework before putting my face and my name on your video presentation about fake news? Binasa niyo ba muna at pinag-aralan ang mga post ko sa social media to see if there were really fake news and disinformation? Because if you truly did, then you'll know how very careful I am with what I post. My opinions and reactions are well grounded, well analyzed, pinag-aralan, pinag-isipan. Yes, I agree. Ako, bago ko magbigay ng reaksyon, pinipili ko rin yung mga post na binibigyan ko ng reaksyon. At ito sila, MJ Kiambao Reyes, Dr. Ethel Pineda, Crisette Laurita Chu or Kipi Chu, Joey De Bebre, Teo Moreno, Dare to Us, Optic Politics. Yan, yung mga maiingat, yung very analytical yung mga post nila. Kaya wala akong nakikitang fake news dito sa mga pinopost ni MJ Kiambao Reyes. Nagtataka ako bakit bigla silang inakusahan ng fake news peddlers. Okay. Did you just base your decision on those videos and mainstream media articles where I was painted as fake news purveyors after Congressman Abante and Congressman Paduano successfully exacted an apology from me where I ended up in tears? Yan, umiyak silang dalawa ni Crisette Laurita Chu. Kailang, alam nating lahat, tayong sumusubaybay na last option nila yun. Kasi kung hindi sila mag-apologize, ikukulong sila. Kahit kung ako ang nasa kalagayan nila, mag-apologize na rin ako kahit 100 beses. Why not? Mahirap kayang makulong. Tingnan nyo si Colonel Grijaldo.
hanggang ngayon nakakulong pa rin. Hindi mo pa ba nakita, sabi niya, that it was an apology under duress, that I was firmly told, you apologize or I cite you in contempt, which means I get detained or jailed without trial. Did you not really see that in that same hearing where I got emotional, I also emphasized that I only agreed to apologize because I had no better option and that I cannot afford to get detained at the time as my two mothers are both in critical condition? I never apologized to TRICOM for fake news. Never. Ano ba? So, yung nanay niya nagkasakit by that time. Kaya nag-apologize siya para hindi lang makulong, para masamahan niya yung mga nanay niya. Yung isa pumanaw na. So, malungkot, no? Magbasa tayo sa mga, okay, to be continued mamaya. So, mayroon pa siyang ano. Okay. Comments, Elisa Bautista, mabuhay ka, may your tribe increase. Benjoy Alegre, good Shala King. Kens De Leon, Miss MJ, around the crocodiles. Archie Antonio, pag plastic ka din, kaya mong makipplastikan. Ano pa? Anyway, natapos na. So, anong napala? Anong in aid of legislation man kuno? Ano kayang batas na ipapasa nila or i-amin nila out of this? Ilang beses nag-TRICOM hearing? 3 ba o 4? So, ilan yung gusto pa nilang ano? Si Mark Anthony Lopez gusto pa nilang ipakulong. Yung last day of hearing, mabuti na lang. At ang magpakulong sana si Congressman Ace Barbers, mabuti na lang on the last minute gumawa ng kabutihan itong si Congressman Paduano. Siya ang pumigil. Kaya pasalamatan natin si Congressman Paduano dahil nangibabaw yung kanyang kabutihan at hindi nakulong si Mark Anthony Lopez. Mabuhay po kayo mga DDS vloggers. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel nito ay pantulong sa mga tribo sa Bukidnon, itong Talandig. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para maayos naman ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mao na ni ang hero ang itabang sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay og mao na ni sila ang matagaan. Ayo kay natagan na sa friend nga kuan di kami ulanan kay makatok na gyud mi. Tagan ang piso. Padalahan niyo ta ko. Kami nga bay anom. Michael di ba kada na may plak. Babay. Og karon mao na ni sila ang nangatabangan. Salamat. Salamat. Salamat kami kay nahibala kami og sen. Among balay kay naton matuluan og ulan. Kay makabalay na maigsen. Nabangan na maigsen kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Nabangan kayo do, singero. Ilahi salamat kayo Ginoo. Nabangan kayo sen. Nga mo ni. Ay nabangan na gid ko. Salamat kayo. Sana naghatag ani. Pero Ginoo na inabangan kayo sen para salamat po Ginoo.
So muna ni ang ipatukod ni kuya nga balay. So makatop ra gid siya og gero. Ayo. Kaya na inabangan na gid ko anay makagbalay na gid ko.